Okay, so good afternoon guys. Update sa ating area, walang ulan. No, so ito, update the mulching. Damo mulching. Yan. Again, malimit lang yung bunga kasi yun nga, uhaw. So, yung gagawin natin, patubig. No, so late tayo mag-upload guys. Kadalasan alas 8 na sa ating mga videos. Kasi dilig tayo hanggang alas 8. Kasi di matapos-tapos. Partial lang yung pagdilig. No? So, pag-uusapan natin ay hindi yung pagdilig. Dito tayo sa practical tips. Practical tips in farming. Di lang sa ampalaya farming. Lahat. No? Kahit anong farming. No? So, practical tips natin ay how to avoid failure in ampalaya farming, how to avoid failure in any form in farming, how to avoid failure in farming in any form, no? Kahit anong klaseng pagpa-farming. So again sa atin, focus tayo dito sa vegetable farming, no? So specifically yung main dish natin ay ito, ampalaya farming. Maraming barako guys. Pero again dito sa barako, pag kaabot sa atip, bati na yan. No? So again, doon tayo sa practical tips how to avoid failure in farming. Pwede ba natin talaga na maiwasan yung mag-failure o maiwasang malugi dito sa farming? Anong mga to? No? So sa akin ano lang to significant, napaka-significant na kailangan mong gawin. Dalawang paraan lang para sa akin. Again, iba-iba tayo kasi nga iba-iba tayo ng mga areas. Pero again, applied to all to. Maski lowland ka or upland. Ito yung gagawin ko. Mabigat kasi yung 1 inch hose. No? So, paano natin maiwasan na mag-fail? By the way, thank you sa ating mga tagapagsubaybay. Umabot na tayo ng 2 million views. Another milestone. Salamat sa pagtitiwala. Again, ang ating binabahagi dito ay real farm experience. Real life farming experience. Binabahagi natin yung mga maganda at pangit, pagkakamali, at pag minsan okay, no, successful yung mga pananim natin, minsan hindi rin. So pinapakita natin lahat, hoping makuna ng aral sa ating mga kapwa farmers over Luzon, Visayas and Mindanao. Grabing hakot dito guys, kinain na yung itlog ko. Nakapaa lang ako. Maganda kasi pag nakapaa, no? So how to avoid failure in farming, no? So again, the two significant or key, yung key na ma-avoid natin yung failure dito sa pagpa-farming is number 1 is yung preparasyon, no? So gaano ba katindi yung preparation mo, yung preparation mo, no? So yung preparation, daming ano dyan, daming kailangan mong daming hakot guys. Ay nako, sangit to. In preparation, marami kang i-considera. So, anong mga preparasyon mo, no? So dapat anong i-considera mo, no? So number 1, you have to
check. You have to prepare for different weather conditions. No? So isa yan sa paghahandaan mo. Ano ba yung weather condition na meron sa area mo. Ano mga paghahanda ang kailangan mong gawin. No? So, diyan na papasok si area preparation, land preparation, equipment preparation. Okay, kasi mag-expect ka ng ano bang weather condition na ini-expect mo. Tag-ulan ba? Tag-init ba? No? So, doon na yung taghangin ba? So, doon na yung lahat papasok. Yung mga kailangan mong gawin, yung mga kailangan mong paghahandaan bago ka magtanim. No? So, yan yung preparation. So, dapat alamin mo. No? So, dito nga sa atin, ano, yung preparasyon natin is para tag-ulan. Kaya dito tayo sa patagilid. No? Dito tayo sa patagilid nagtanim. Kasi yung anticipation natin ay tag-ulan. So, best kasi sa tag-ulan itong mga patagilid na area. No? So, and the worst thing was mainit yung panahon. Kaya ito, dilig tayo ng dilig. No? So, yan yung dapat paghahandaan mo. Gaano ka ba kahanda sa tag-init? No? Gaano ka ba kahanda pag tag-ulan? No? Pag tag-ulan, ano yung mga gagawin mo? So, marami talaga. Yung area selection, mag-matter yan. Yung land preparation, no? Doon sa mga beddings, doon sa mga basal applications mo, mag-matter yon. Isa yon sa malaking impact doon sa success and failure sa yung pagtatanim. No? So, dapat paghahandaan mo, tag-ulan man, tag-init man, taghangin man, or any weather condition na papasok sa area mo. No? So, yan yung isa sa nakikita nating paraan paano natin maiwasan, no? Paano natin ma-avoid yung failure. No, kasi dito guys, lalo na dito sa Ampalaya, dito sa atin kasi pangalawang tanim to, the same area. Si last na tanim natin, jackpot sana yon. Only lang nagka-problema lahat, bading. No? Baby pa, bading na dito nga. Bless to kasi yun nga sa akin. Pag sa Ampalaya, pag aabot lang ng atip, maski bading yan, ibigay yan ng bunga. No? Lalo na dito pag Galaxy Max, surbol ako kasi mas kabisado ko na yung variety. No? So dito yung pag mag-fail ka, dito yung capital napakalaki. Dito sa atin, itong taniman na to umabot ng 300,000 kasi palang dalawang cropping na to, tapos ang laki kaya 2,000 hills. No? So napakalaking capital. Imagine mo 3 months, umabot tayo ng 3 months na walang income. No, kaya binabahagi ko to kasi this is based on my experience. No, nahirap. Napakahirap considering malaki yung lugi. No? Napakalaki yung posibleng malugi. Lalo na dito sa Ampalaya. No? Maski ano, daming hakot guys. Ay nako. Ha?
So dapat iwasan natin na mag-fail. No? So paano? Preparasyon. Dapat yung preparation mo, ano ba? Ano ba siya? Kaya ba yung mainit na panahon? Kaya ba yung maulan na panahon? No? Pag hindi, tsak, mahaba yung chance na malugi ka. So doon na papasok. Pag tag-ulan, dapat paghahandaan. Pag tag-init, like ganito, dapat may mga alternatives ka na. No? So sa atin kasi yung isa sa mga issues natin maliban sa weather condition is yung tao. Mahirap. Kulang sa tao. Maliban dyan, mga tao natin. Laki na yung mga ulo. Parang mongoloid na. Tapos konti na lang kasi pahirapan sa budget. Pahirapan sa kapital. So nag cost cutting din tayo. Daming binago. No? Tapos ito. No? So again dito, ina-anticipate ba natin na tag-init? Sa akin again hindi. No? Pinahandaan lang natin is yung tag-ulan. So yun yung masaklap. Kasi mali yung akala. No? So again, dapat preparasyon. Paghandaan mo kung ano yung mga pangangailangan tuwing ganito, tuwing tag-ulan, tuwing tag-init. No? So dapat handa ka. No? Kung tag-init, the best. Pag yung area mo ay low-lying, no? Plain, tapos may irrigation. Pag wala, upland ka, dapat pumili ka ng mas plain. Hindi ka gaya dito, patagilid. Magdilig ako, tatagas lang yan. No? So, yan yung mahirap. Pero again, no choice sa atin is patuloy lang. No? Of course, may paraan naman to. So, sa akin lang is dapat yung pagdilig dito is every other day per area. Di naman matapos to isang araw. Magdilig gamit lang yung 1 inch isa lang. Kasi maliit lang yung water source. 3 water meter yun doon. Hindi kaya, maubos-ubos talaga. No? So 6. Kasi 1 inch to. Tapos doon sa taas 3.5 inch. Pero mahina kasi yung tagas. So mahirap. No? So again, looks dito natin ang pala ay deceiving. Ganda lang yan sa malayo. Pero kaya din natin yan. Maparami din natin ang bunga yan. With God's grace and God's blessing. Dapat focus lang. No? Ang dami mga nalagas. Taho talaga. Grabe yung fungus dito. No? So yun. Dapat plain areas yung piliin mo. Best pag may irrigation. No? So dapat pag tag-init, tubig talaga. Pag tag-ulan, dapat upland ka or saan ka magtanim. Pag doon ka sa mga low-lying, pangat mo yung beds. No? So may mga paraan. No? So sa atin is, lalo ngayon, may El Nino na papalapit na El Nino. So mahirap. Mahirap ito sa upland. No? So the next second thing para sa akin is yung wrong anticipation. No? Yun bang maling akala? Akala ko kasi tag-ulan, akala ko kasi tag-init, yung mga ganon. No? So yun yung isa sa mga nakikita kong failure ko, na ibabahagi ko paano natin maiwasan. Yung mag-anticipate ka na ganon, tapos hindi yung mangyari. No? So in short, wrong anticipation. Mali yung estimate mo, mali yung tansya mo. So mangyari is, ayan, magpi-fail. No? So again, yan lang yung dalawa talaga para sa akin. Yung pinaka. So dapat doon sa preparasyon, part na rin yung anticipation na what if tag-ulan, what if tag-init, or whatever weather condition
na darating sa area mo ay dapat handa ka, no? So yan yung the best alternatives, the key, no, or keys to paano mo maiwasang mag-fail. No, so yun lang, magdilig pa ako guys. Hindi ko pa natapos. So dito, so gagawin ko kasi putol-putulin ko. Kahapon natapos ko dyan na area. Tapos pag ganun kasi ako, dito sa gitna naman. Pag matapos ko dito sa gitna, dyan naman ko sa kabila. No? Kasi dyan, this kagabi, tsaka this morning dyan sa taas, dito, ngayong after lunch, no? So hanggang gabi, hanggang dun sa gitna ako. Tapos bukas, so balik naman ako dyan, papunta naman doon. May dalawang rows pa kasi din doon, no? So in short, dapat yung schedule ko dito sa paglilig matapos-tapos ko one day, portion by portion, kasi hinahati ko to ng dalawang area, no? So ngayon dito na area, bukas, so para na-maintain ko yung basa sa lupa, kasi grabe yung init talaga guys, init tsaka hangin. Ngayon ay ano na, alas 5 na ng hapon, no? No, so yun lang, sana may natutunan kayo, no? So the best yung preparasyon at saka yung anticipation, no? So sana in God's time, no? Again sa atin, yung land prep natin, plain area para sa tag-init. Best pa rin sana pag may sapa. Again, wala tayo, so utilize lang natin kung anong resources. So gagawin natin the same, ganito, 1 inch hose plus drip tayo doon, no? So God bless everyone, thank you Lord.